Hindi nagbago. Ganito rin yung hunter license ni Gon. Ang hala ko, ginawa ng gold to platinum card. Ha? Hi! Maligayang pagbabalik kay Lua! Ang bilis mo ah! Siyempre, naipasa ko agad yung hunter test. Mas matagal pa nga at mas mahirap yung biyahe ko papunta rito eh. Sisiw lang yung test sa akin. Yay! 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 Sorry ah, puputulin kong masayang reunion nyo. Gusto kong tignan nyo tong mga spell card. Ha? Wow, ang dami niyo na palang nakuhang spell card. Teka, may nasubukan na ba kayo dyan? Ha? Isa lang. Yung blackout curtain card lang yung ginamit namin. Hindi namin alam gamitin yung iba. Sa dami ng spell cards natin. Sayang naman kung hindi natin gagamitin. Isa pa, kung kakailanganin na natin yung card, baka hindi na natin magamit. Tama yung sinabi mo. Katulad nito, subukan yung gamitin. Contact? Oo, pwede ka makapag-usap sa isang player na nakilala mo dito sa game sa loob ng 3 minuto. Tignan natin kung ilang players ang nakilala natin. Okay. Contact card! On! Eto na. Aba, ang dami nang nakalista. Ah! Uy, Gon, kailan mo naman nakilala tong isang to? Huh? Kuroro Luciferon? Si Kuroro? Paano nangyari yun? Hindi ko pa siya nakikita o nakakasalubong. Ha? Ano sinasabi niyo? Sino yun? Sino si Kuroro? Baka nakita niya tayo pero hindi natin siya nakita. O muntik na natin siya makasalubong. Pero, nakapagtataka, hindi pa na-shield na ni Kurapika yung N-Power niya dati? Sino si Kurapika? Ganun nga dapat. Hindi siya makakapunta dito sa Game World kung walang Nen. Kung ganun, isa lang ang posibleng paliwanag dun. Dali niyo naman ako sa usapan! May ibang paraan kung paano maaalis ang N-Power ng kalaban. Talaga? Totoo yun. Kung may spell na nagbabalik ng N-Power, syempre meron ding spell na nag-aalis nito. Malamang nga. Exorcising ang tawag doon. Pero iilang handler lang ang nakakagamit ng ganong kapangyarihan. Ibig sabihin natanggal ni Kuroro ang Nen ni Kurapika kaya siya nakapunta dito. Ang tanong, bakit siya pumunta rito? Yun ang hindi ko alam. Pero dapat natin yung sabihin kay Kurapika. Oo nga. Okay, lalabas uli ako dito. Pwede kang gumamit ng spell card. Hindi na. 4 na oras lang naman ako mawawala eh. Bye-bye! Mag-iingat ka, Kilua! Ayos to ah. Hahaha, yung pala yung ibig sabihin. Oy, Sal, mamaya ka na tumawa. Ipaliwanag mo muna sa amin. Oo nga, sorry. Nakita ko kasi si Kuroro sa listahan pero malamang hindi siya yung leader natin. Sigurado ka? Oo naman, posibleng natapos ni leader ang exercising spell at pumunta na rito sa Game World. Baka nakasalubong na natin siya at hindi natin nakilala. Pero madaling ipaliwanag kung bakit siya nasa listahan. Hindi pa tapos si leader mag-exercise. Kaya nang bumisita siya sa islang ito, hindi niya alam na ito ang Greed Island. Ha? Anong ibig mo sabihin? Bakit pa hindi ko ito napansin dati? Makikita ang islang to mula sa silangan ng York, New Zealand. Naalala niyo yung prophecy tungkol sa leader natin? Ha? Kagiliwan natin ang drama sa pagitan ng mga kwento. Makabubuting maghanap ng mga bagong kaibigan. Kung kailangan mong umalis, pumunta ka sa silangan. Makikilala mo ron ang taong hinihintay mo. Alam ko na. Naghahanap si leader ng taong mag-e-exercise sa kanya. At sa paghahanap niya sa taong yun, napadpad siya rito katulad nung nangyari sa atin noon. Pero hindi nagtagal, pinalabas siya rito sa isla ni Razor. Noong mga sandaling yun, nalaman niyang nasa Greed Island na pala siya. Oo nga. At wala siya magamit ng N-Power. Tama. At dahil hindi makapunta dito sa Game World si leader sa nararapat na paraan, pinagamit niya ang pangalan niya sa iba para maghatid sa atin ng isang mensahe. Ibig sabihin... Nasa mundong ito, ang Nen Exorcist. Nagbago na naman ang layunin natin.
Magtawag tayo na iba para sumali sa atin. Tama yun. Hanapin natin yung tao nag-exercise. Pag nakita natin, ibigay natin siya doon sa tao nagkukunwaring kuroro ng walang sabi-sabi. Teka, may kailangan lang akong itama. Huh? Imposible. Hisoka. Ako talaga nakaisip na gamitin ang pangalan ni Kuroro. Pwede pa na pumasok dito gamit ang kahit na anong pangalan. Nalaman ko lang yun nung araw na dumating ako dito sa Game World. Iba natin yun na sa akin yun dahil sa naisip ko, nakuha niyo yung mensahe na gusto kong ihatid sa inyo. Tumigil ka nga! Isara mo na lang yung bibig mo at huwag ka masyado magyabang! Gawin mo na lang ang mga dapat mong gawin na mag-isa! Alam ko kung anong motibo mo, Hisoka. Pwede kitang harapin at iligpit ngayon kung gusto ko. Pero si leader nang bahala sa'yo. Kung may resulta na yung gagawin nyo, kontakin nyo lang ako. Kung may balita naman ako, kukontakin ko kayo. Paalam. Si Leader, humingi ng tulong kay Hisoka. Malamang napilitan siya pero ang hirap tanggapin. Malamang mano-manong laban ng kapalit pag ayos na siya. Di bale, sandaling panahon na lang ang paghihintay at babalik na si leader. Imposible yon. Kung natanggal niya, hindi. Ibig kong sabihin, kung may natanggal man sa manpower na ibinato ko sa mga miyembro ng Ryudan, tiyak na madetect ko yun agad. Kung ganun, inaasahan mo na palang mangyayari yun nung ginamit mo yung kapangyarihan mo sa kanya. Ganun talaga. Kung merong manpower na pwedeng ibato sa mga tao, natural, iisipin ko na meron ding manpower na pwedeng sumira sa ibinatong spell. Sige, ibinalita ko lang sa'yo para alam mo. Bahala ka na kung anong pwede mong gawin. Mabuti na rin at sinabi mo sa akin. Maraming salamat. Wala yun. Bye. Hindi si Kuroro yon. Pero alam ko, may kinalaman pa rin siya doon. Kurapika, kailangan mo sumama sa akin. Sandali, importante lang to. Ba't ganun ang nangyari? Bakit bigla na lang huminto? May kailangan ka sa akin. Ngayong buwan, ano dapat? Ano dapat kong gawin? Nakikiusap ako! Sabihin mo ano dapat kong Huwag gawin! mag-alala. Hayaan mo ako ng bahala. Magiging maayos lang lahat. Ano magiging maayos sa lahat? Hindi mo alam kung ano maaari mangyari sa hinaharap kaya huwag kang magsalita ng ganyan! Asa si Leon? Tawagin niyo si Leon! Pagalingin mo si Leon ngayon din! Hindi! Hindi! Bakit kailangan maging ganito ang mangyari? Anong balita? Mukhang hindi yata yun ang totoong Kuroro eh. Ganun ba? Pero parang kalmado lang si Kurapika nung sabihin ko sa kanya yung tungkol kay Kuroro. Akala ko pa naman mabibigla siya. Okay. Alam na natin ngayon na hindi pala natin kailangang mag-alala. Tara, mag-concentrate na lang tayo sa mga problema natin. Okay! Gon, ipakita mo kay Killua ang gagawin mo para sa pangfinale mo. Huh? Fist first attack! Janken papel! Sunod naman. Fist first attack! Janken gunting! Ha? Ah! Yippee! Nagawa ko! Nagawa ko! Oh, teka, ngayon mo lang ba nagawa yan? Hindi naman, oh. Ang totoo niya, 5 beses ko nang nagagawa yun. Ah, ilang beses mo namang hindi nagawa. Pero kahit na, araw-araw naman tumataas ang success rate ko. Sa 10 subok, may nagagawa akong isa. Okay lang, hindi problema yon. Pero tuwing gagamitin mo yon, kailangan mo bang sabihin palagi yung ganung mga salita? Ha?
Yung mga salitang fist first attack tapos junkin. Yun ba? Eh, kasi pag hindi ko sinabi yun, parang hindi siya pang final blow. Ah, ganun ba? Pero malalaman agad ng kalaban ang gagawin mo. Saka bumababa ang depensa mo. Eh kung atakahin ka ng kalaban habang sinasabi mo mga salitang yun, Sasabihin ko, sabay ilag. paano kung di ka makailam? Sasabihin ko pa rin! Ha? Biscuit, sabihin mo nga, talaga bang okay lang sa'yo yung ganitong estilo? Ang totoo, nag-aalala ako ng konti. Pero ang mahalaga naman dito, gusto niya yung ginagawa niya. Okay, ito na. Junkin papel! Alangan lang ako pero may katwiran siya. Matatarantara sa kanya ng kalaban. Yung bato pang short range, gunting pang middle range, papel pang long range, tatlong uri ng atake. Pag na-perfect niya, magiging makapangyarihang sandata yon. Sa bagay. Teka lang, eh yung sa'yo naman ano na? Yung sa akin? Yung sa akin, eto na lang. Maganda rin yan, electricity at yan. Pinag-isipan mong mabuti. Magiging malakas na sandata yan. Talaga? Marami nga akong tricks na pinag-aaralan ngayon eh. Ah? Ang galing! Fist first attack! Tama na yan. Natutuwa ako dahil ang gagaling niya ng dalawa. Okay, ngayon naman simulan na natin. Seryoso na nating haharapin ang game. Ano sa tingin nyo? Ang laki nitong punong to, hindi ba? Ang laki! Gigante. Aray, nagka-stiff neck tuloy ako. Hulihin niyo na yung makasaysayang King White Giant Stag Beetle na dito lang naninirahan. Hindi siya nakikita sa labas. Dahil naroon lang sa pinakalob ng colony, ang King White Giant Stag Beetle. Isa lang ang paraan para mahuli niyo yun. Pabagsakin niyo ang punong ito sa isang hataw lang. Tingnan natin kung makakaya niyo. Subukan kaya natin pausukan ng paligid. Siguradong lalabas yun. Oo nga, pero hindi yun pwede sa game. Banda rito mo hatawin! Para malog ang ganitong puno, kakailanganin mo ng pambihirang lakas. Sa kasalukuyan, 7 tao pa lang ang nakakahuli dun sa target beetle. 7 tao pa lang ang nakakahuli. Ang dami na pala. Marami nga, pero ilang libo naman ang sumubok at nabigo. Ganun po ba? Wala naman tayong haharaping kalaban. Kaya gamitin mo lahat ng kapangyarihan mo. Teka, etong martilyo. Pwede mo itong gamitin. Hindi na po kailangan. This first attack! Junkin! Bato! Ha! Umuula na insekto! Ang dami nating nahuli. Ang daming beetles! May longhorn beetles pa! Aha! Huli ka! Ang King White Giant Stag Beetle! Meron pa palang isa dito. May nakita rin ako isa pa! Meron na tayong card ng King White Giant Beetle. Hindi lang isa, kundi 3! Alam nyo, matagal na ako nagbabantay sa gubat na to. Pero ikaw ang unang nakahuli ng 3 beetle sa isang suntok lang. Hindi pa nga po todo yun eh. Nag-alala po ako na pag ibinuhos ko ang lahat ng lakas ko, baka masira ko yung puno. Ayos to. Magdadagdag pa tayo ng ganitong card hanggang sa makakaya natin. Magandang card to na pang trade. Sabi niya, 7 tao pa lang ang nagtatagumpay, hindi ba? Ibig sabihin, maraming magkakagusto nito dahil libo-libong taong sumubok pero nabigo. Oo nga no? Wala na eh. 30 pala lahat ang bilang ng card na to. Pero kahit anong gawin natin, talagang 3 card lang ang pwede natin makuha. Malamang ganun din ang naisip ng 7 taong nauna sa atin at nakakuha nitong King White Giant Stag Beetle card. Okay na yan. Tara, sa susunod na tayo. Ibigay sa inyo ang batang babae na nakakulong sa bahay na to? Ilang tao lang ang pinapayagang makapasok sa bahay na to at wala ritong babaeng katulad ng sinasabi mo. Kapag pinilit yung pumasok rito, tsak na maraming patibong ang sasalubong sa inyo. Kapag hindi nyo na-detect kung saan kwarto naroon yung batang babae, maaari kayo mamatay. Sabi niyo walang batang babae sa loob. Nangyayari talaga yon. Minsan nadudulas ang dila nila. Hoy! Nakita ko na. Tinawag siya sa isang kwarto sa underground 4th level. Teka lang! Paano
Paano mo nalusutan yung maraming patibong? Ha? Hindi pa laruan ng mga yun? Ah, patibong pala. Pang-akal ka! Hey, Girl Series! Nakuha ko na yung girl with golden powder! Eh, ang rat ng card na yan. F naman yung gatekeeper. Sunod sa Timog naman. Patimog tayo lagpas ng beefsteak plant sa may starting point. Nasa Gatling Town yun na kung tawagin Dorias. May events doon na pwede nating pagkunan ng 3 cards. Ang bangis mo ah! Paano mo nalaman yun? Nagtanong-tanong, hindi naman ako nakaupo lang sa isang tabi at mamahinga habang nagsasanay kayo, no? Sa ganitong anyo, madali kong nakuhang tiwala ng maraming manlalaro. Gusto ko na pong umuwi, pero wala naman akong trading card na pwedeng maggamit. Ang galing ko umarte, no? Tapos nakukuha ko ng impormasyon na kailangan ko. Teka lang, 15 na ang petsa bukas, hindi ba? Ano ngayon kung 15 na? May monthly event sa Anto Kiba. Dadaan naman tayo dun eh. Sumali na tayo. Sige, marami naman tayong protective cards eh. Ang mga nagwagi! Ang parents ni Nagon at Kilua! Nakuha na natin ang necklace of Saint Knight. Ano naman kaya ang gamit ng card na yan? Binabasa ko pero hindi ko maintindihan. Madali lang yan. Itanong natin sa trading shop. Habang suit niyo ang Necklace of Saint Knight, maiwasan yung tamaan ng spell ng ibang manlalaro. At habang hawak niyo ang necklace na yan, pwede niyo malis ang spell na ibinato sa inyo dati. Ibig sabihin, Hanggat nasa atin yan, hindi na tayo mag-aalalang mananakaw ang mga card natin. ayos! Wala na akong dapat ikatakot ngayon. Tara, tumuloy na tayo sa Goblin Town ng Dorias. Yay! Yeah! Ah! Yeah! The Potion of Wish! Helmet of Memory! Nakuha na rin natin ang Risky Dice! Yay! Ang galing natin! Ang dali lang. Ayos! Madali lang? Hindi madali yun. Nandito kayo dahil dugo at pawis ang ibinuhos nyo sa loob ng 3 buwan. Sa smart machine na to, nakakakuha tayo ng reserve pocket card. 3-7, makukuha mo na yung card. Pero ang chance na makuha mo yun ay 0.01% lang. Ibig sabihin, 1 in 10,000 mahihit mo. Kada hila, 50 Genny ang bayad. Kung susumahin, para sa isang card, gagastos tayo ng 500,000 Genny. Malaking taya kung swertihan ang usapan. Kaya lang masyadong mataas ang risk. Teka, sinabi ko risk? Akin na yan, Gon. Ibigay mo sa akin yung die. Huh? Yung risky dice natin. Akin na. Galingan mo, ha? Siguradong saswertein tayo. Okay. Oh. Ah. Nagawa mo! Push! Magtira lang! Sa wakas, ang Rainbow Diamond, atin na! Sinasabi ko na nga, be, itong die na to ang kailangan para mapataob natin ang bayang to. Pero paano kung pagtapon ng dime at hindi kamalasan ang umabot sa atin? Huwag mo malalahanin yun. Ang probability na lumabas yun ay 5% lang. Bihirang mangyari. Oh, May chance slot machine na sumabog! Isang customer malubhan na sugatan! Sabi na nga ba, may kakaibang nangyari. 5 ulit at sunod-sunod na tinamaan ng jackpot. Balita namin may ginagamit sa kakaibang die. siguro dapat tumigil na tayo. Hindi, subukan pa natin isang beses. Isa na lang! Kasasabi mo niyan, ipapahamak mo sarili mo. Ganyan din ang ginawa mo sa York New City. Gon, kung ayaw papigil ng isang yan, gamitan na natin ang dahas. Panalo ko! Yay! Nakuha natin ang dealer in making. Siguro naman ngayon, tapos mo nang gamitin yung die. Isang beses pa. Sige na. Ibenta na natin yung extra dice natin. Okay! Sa susunod na